Simula ang kwento sa isang eksena ng labanan sa pagitan ng dalawang FBI police at isang grupo ng mga Amerikanong gangster sa isang pantalan. Ang dalawang miyembro ng FBI ay sina John at Tom. Matagal na silang magkakilala at naging matalik na magkaibigan sa loob ng maraming taon. Itinuturing pa nga nila ang isa't isa bilang mga tunay na magkapatid. Noong gabing iyon, kahit na sila lamang ang nagsagawa ng misyon, nagawa nilang talunin ang lahat ng gangster sa lugar ng paisa-isa. Sa gitna ng labanan, nakakita si John ng isang bala na may kakaibang disenyo, tila espesyal na ginawa ng isang tao. Matapos iyon, nagpatuloy sina Tom at John sa kanilang aksyon para patayin ang natitirang mga gangster. Ngunit sa huling sandali, bigla na lang bumagsak si John matapos barilin ng isang mamamatay tao na kilala bilang si Rogue. Nang muntik nang mapatay si John, mabilis na dumating si Tom at binaril si Rogue, dahilan para mahulog ito sa dagat. Kinabukasan, tinawagan ni John si Tom para anyayahan itong mag-picnic kasama ang kanyang pamilya. Pumayag si Tom at bumalik sa loob ng bahay para sabihan ang kanyang asawa at anak. Samantala, si Rogue, na buhay pa pala, ay naghahanda ng patayin si Tom at ang kanyang pamilya bilang paghihiganti sa ginawa ni Tom sa kanya. Walang pag-aatubili, sumugod si Rogue sa bahay ni Tom at pinatay ang kanyang pamilya isa-isa. Sinunog din niya ang bahay para alisin ang mga ebidensya. Makalipas ang ilang oras, dumating sina John at ang kanyang pamilya sa bahay ni Tom. Nang makita niya ang linya ng pulisya at ang mga pulis sa paligid, nagsimula siyang magtaka at mag-alala. Pagkalapit niya, nalaman niyang patay na ang kanyang matalik na kaibigan kasama ang pamilya nito. Habang iniinspeksyon ang nasunog na bahay ni Tom, muling natagpuan ni John ang parehong uri ng bala na nakita niya sa dating hideout ng mga gangster. Dito niya napagtanto na ang pagkamatay ni Tom at ng kanyang pamilya ay hindi dahil sa sunog kundi dahil kay Rogue. Lumipas ang 3 taon, dumalaw si Rogue sa isang bar na tinitirhan ng isang Yakuza gang. Wala siyang nararamdamang takot nang dumiretso siya sa lugar kung saan nagtitipon ang mga miyembro ng gang. Hindi nagtagal, pinatay niya ang isa sa mga miyembro ng Yakuza sa isang kwarto. Nang marinig ng ibang miyembro ang putok ng baril, agad nilang pinakawalan ang kanilang mga asong bantay. Ngunit nang bumalik ang mga aso, sila'y takot at tila walang sigla. Nilagyan pala ni Rogue ng granada sa leeg ng aso. At sa isang iglap, napaslang ang lahat ng miyembro ng gang sa pagsabog. Sa natitirang hininga, binalaan ng isang miyembro ng Yakuza si Rogue, ngunit walang awa niya itong binaril at pinatay. Hindi nagtagal, dumating si John at ang iba pang miyembro ng FBI sa lugar upang magsagawa ng investigasyon. Sa investigasyon na ito, muling nakakita si John ng bala na eksaktong kapareho ng nahanap niya sa bahay ni Tom. Napagtanto niya na bumalik na ang mamamatay tao na si Rogue, at nagpasya siyang magaganti para sa pagkamatay ni Tom. Gayunpaman, ang asawa ni John, na nakakaalam ng kanyang plano, ay nagpakita ng pagkadismaya at pagkabigo dahil masyado nang nahuhumaling si John sa paghihiganti at isinasakripisyo na ang kanyang sariling pamilya. Pagkatapos nito, sinimulan ni John ang talakayan tungkol sa kaso ng pagpatay sa Yakuza gang kasama ang kanyang mga kasamahan sa himpilan ng pulisya. Pinaghihinalaan niya na ang taong pumatay sa mga miyembro ng Yakuza gang ay si Rogue. Si Rogue ay isang asasin na dati nang nagtrabaho para sa Yakuza gang. Ngunit nagkanulo at pinili na magtrabaho para sa karibal nilang grupo, ang Triads. Sa kasalukuyan, ang leader ng Triad gang ay isang lalaking nagngangalang Lee Chang. Napatunayan ng hinala ni John na tama. Si Rogue ay kasalukuyang nagtatrabaho kay Lee Chang upang patayin ang lahat ng miyembro ng Yakuza gang, dahil ang Yakuza at Triad gang ay mortal na magkaaway sa loob ng maraming taon. Nang umagang iyon, si Rogue, na nakikipagkita kay Lee Chang, ay muling nakatanggap ng bagong misyon mula sa kanya. Nais ni Lee Chang na mabawi ni Rogue ang estatwa ng kabayo na pag-aari ng pamilya ni Lee Chang na ninakaw ng Yakuza gang 30 taon na ang nakararaan. Inutusan din ni Lee Chang ang dalawa niyang tauhan na sina Wuti at Joy na samahan si Rogue sa misyong ito. Sa totoo lang, sinadya ni Lee Chang na utusan ang dalawa niyang tauhan upang mabantayan si Rogue, dahil hindi pa rin niya ganap na mapagkakatiwalaan ito dahil bago pa lang itong sumali sa kanilang gang. Ang eksena ay lumipat sa Japan, kung saan ang leader ng Yakuza na si Shiro Yanagawa ay nag-eensayo ng paggamit ng katana kasama ang isa sa kanyang mga miyembro. Sa gitna ng kanilang pagsasanay, muntik na siyang matamaan ng talam ng espada ng kanyang tauhan. Si Shiro, na lubos na nagalit, ay walang awang pinutol ang tainga ng isa sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos nito, nakipagkita siya sa kanyang anak na si Kira upang pag-usapan ang tungkol sa estatwa ng kabayo, na dumating na sa Amerika at nakatakdang i-auction. Nang marinig ito, iniutos niya kay Kira na agad na pumunta sa Amerika upang personal na bantayan ang pagbebenta ng estatwa ng kabayo. Samantala, si John ay nagpunta sa Chinatown upang makipagkita kay Benny,
ang kanyang matagal ng kaibigan. Hiniling niya kay Benny na tulungan siyang hanapin ang taong gumawa ng mga bala na gawa sa titanium na natagpuan niya sa bahay ni Tom at sa headquarters ng Yakuza. Dinala siya ni Benny sa kanyang opisina at ibinigay ang mga file tungkol kay Rogue na naimbestigahan na niya noon. Sinabi rin ni Benny na maaaring magsimula si John sa pamamagitan ng paghahanap sa plastic surgeon na nag-operate sa mukha ni Rogue. Sa kasamaang palad, ang plastic surgeon ay mahirap pa ring mahanap dahil pinaniniwala ang nagtatago ito dahil sa takot na patayin siya ni Rogue. Samantala, si Rogue, na nakikipagkita kina Wooty at Joy T upang pag-usapan ang pagnanakaw ng estatwa ng kabayo mula sa Yakuza Gang, ay biglang nagdesisyon na tanggalin si Joy T mula sa kanyang grupo. Napag-alaman na kinuha ni Rogue ang isang tiwaling kapitan ng pulis na nagngangalang Andre upang palitan si Joy T. Si Joy T, na halatang naiinis, ay biglang dumura sa harap ni Rogue at umalis sa lugar. Kinagabihan, nagsimulang maghanda ang mga miyembro ng Yakuza Gang para dalhin ang estatwa ng kabayo sa lugar ng auction. Sa kasamaang palad, ang kanilang sasakyan ay hinarang ng ilang pulis na pinamumunuan ni Andre habang nasa daan. Iniutos ni Andre sa kanyang mga tauhan na magkunwaring iniinspeksyon ang sasakyan at pina-line up ang lahat ng miyembro ng Yakuza Gang sa tabi ng bakod na bakal. Si Rogue, na nagmamasid mula sa malayo, ay agad na inutusan si Wooty at ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng miyembro ng Yakuza Gang. Matapos makuha ni Rogue ang dalawang estatwa ng kabayo, agad niya itong dinala kay Lee Chang. Dahil sa kanyang tagumpay, nakatanggap si Rogue ng napakalaking gantimpala mula kay Lee Chang. Samantala, dumating si John at ang iba pang miyembro ng FBI sa lugar kung saan pinatay ang mga miyembro ng Yakuza Gang. Napagpasyahan ng isa sa mga kasamahan ni John na may kasabwat na tiwaling pulis sa insidente, dahil sa posisyon ng mga bangkay ng Yakuza Gang na parabang sila ay iniinspeksyon ng mga pulis. Sa masusing pagsisiyasat, natuklasan ni John at ng isa niyang kasamahan na ang tiwaling pulis na nakipagtulungan sa Yakuza Massacre ay si Kapitan Andre. Inamin ni Kapitan Andre na ginawa niya iyon dahil tinakat ni Rogue na papatayin ang buong pamilya niya. Habang dinadala na nila si Andre sa istasyon ng pulis para imbestigahan, bigla itong binaril ni Rogue upang hindi nito maisiwalat ang kanyang sikreto. Si John, na napansin na malapit lang si Rogue sa lugar na iyon, ay agad na tumakbo upang habulin siya. Ngunit dahil sa bilis at liksi ni Rogue, muli siyang nakatakas. Samantala, si Kira, na dumating na sa headquarters ng Yakuza sa Amerika, ay galit na galit sa mga miyembro ng Yakuza dahil sa kanilang kapabayaan na nagresulta sa pagnanakaw ng estatwa ng kabayo. Kinabukasan, nakatanggap si John ng tawag mula kay Rogue, na gumamit ng alias. Sinabi ni Rogue na pumunta si John sa bodega ng Triad Gang kung gusto niyang makuha ang gintong estatwa ng kabayo na ninakaw mula sa Yakuza Gang. Maya-maya, dumating si John at ang isang grupo ng FBI sa bodega ng Triad upang magsagawa ng imbestigasyon. Ngunit nang buksan ang bodega, ito ay bakante na, bahagi ng plano ni Rogue upang asarin si John. Sa sobrang galit, itinutok ni John ang kanyang baril sa ulo ni Rogue at muling pinaalala sa kanya ang pagpatay nito sa pamilya ni Tom ilang taon na ang nakararaan. Pagkatapos, umalis sina John at ang kanyang mga kasamahan sa bodega habang kinukuhanan ng litrato ang mukha ni Rogue gamit ang cellphone. Pagkatapos noon, si Lee Chang, na labis na humanga sa kakayahan ni Rogue, ay unti-unting nagtiwala sa kanya at nagpasya na italaga siya bilang tagapagbantay ng kanyang pamilya. Kinagabihan, nagbihis si Rogue bilang miyembro ng Yakuza Gang at pumunta sa tagpuan ng Triad Motorcycle Gang. Sinadya niyang galitin ang mga miyembro ng Triad Gang at inakit sila papunta sa teritoryo ng Yakuza Gang. Dahil dito, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng Triad Gang at ng Yakuza Gang. Pagkatapos nito, sinimulan ni Rogue na patayin ang mga miyembro ng parehong gang isa-isa. Si Joy T, na gabing iyon ay kasama ng iba pang miyembro ng Triad Gang, ay napatay rin ni Rogue gamit ang isang katana. Lumabas na sinadya ni Rogue na pag-awayin ang Triad Gang at ang Yakuza Gang. Kinabukasan, nang magsagawa ng imbestigasyon si John at ang iba pang kasamahan sa FBI sa lugar kung saan naganap ang sagupaan ng Triad Gang at Yakuza Gang, napagpasyahan ni John na malapit nang magkaroon ng malaking labanan sa pagitan ng dalawang gang. At tulad ng hinala ni John, inutusan ni Lee Chang si Wooty ng araw na iyon na ihanda ang lahat ng miyembro ng Triad Gang upang harapin ang Yakuza Gang at ipaghiganti ang pagkamatay ni Joy T. Gayunpaman, binalaan niya si Wooty na huwag unang umatake at hintayin ang galaw ng Yakuza Gang. Inutusan ni Lee Chang si Rogue na protektahan ang kanyang pamilya laban sa anumang panganib kapag sumiklab na ang digmaan. Kinagabihan, lingid sa kaalaman ni Lee Chang, sinimulan na ni Wooty at ng iba pang miyembro ng Triad Gang ang paghihiganti laban sa mga miyembro ng Yakuza Gang na kumakain sa isang sushi restaurant. Si Wooty, na puno ng galit, ay walang awang pinagpapatay ang mga miyembro ng Yakuza Gang.
Bagamat may ilang miyembro ng Yakuza na lumaban, nagawa pa rin ni Wooty at ng iba pang miyembro ng Triad na talunin sila. Samantala, si John at ang iba pang miyembro ng FBI, na nakatanggap ng impormasyon tungkol sa sagupaan ng Yakuza at Triad Gang, ay agad pumunta sa lugar. Pagdating nila, agad nilang inaresto si Wooty at ang iba pang miyembro ng Triad. Subalit, si Rogue, na nakamasid mula sa isang gusaling nasa tapat ng lugar, ay biglang nagpaputok sa mga miyembro ng FBI upang bigyan ng pagkakataon si Wooty at ang iba pang miyembro ng Triad na makapaghiganti at lumaban sa mga natitirang pulis ng FBI. Sa kabutihang palad, nagawa ni John na talunin sila at nagsimulang habulin si Rogue na nagtangkang tumakas mula sa lugar. Nagkaroon ng habulan, ngunit muling nakatakas si Rogue. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Rogue kay Lee Chang upang ipaalam na noong nakaraang gabi, inatake na ni Wooty at ng iba pang miyembro ng Triad ang Yakuza Gang. Nang marinig ito, nagalit si Lee Chang dahil hindi siya sinunod ni Wooty. Si Rogue ay ngumisngis ng may masamang balak dahil nagawa niyang pag-awayin si Lee Chang at ang sarili nitong mga tauhan. Sa likod ng lahat ng ito, patuloy na nagtatrabaho si Rogue para kay Shiro at sinadyang magpanggap na traidor sa Yakuza Gang upang makapasok sa Triad Gang at tuluyang pabagsakin ito. Pagkatapos nito, si Kira, na nakipagkita kay Rogue sa punong tanggapan ng Yakuza, ay humanga sa sipag at tiyaga ni Rogue. Iniutos niya kay Rogue ang isang bagong misyon, patayin ang asawa at mga anak ni Lee Chang. Bagamat tumanggi sa simula, napilitan si Rogue na tanggapin ang misyon dahil sa banta ni Kira. Samantala, pumunta si John sa bahay ng kanyang pamilya at naglagay ng mga kasamahang FBI upang magbantay. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang pamilya dahil sa hidwaan ng Triad at Yakuza. Galit ang asawa ni John nang malaman ang ginawa nito, sapagkat inilagay daw niya sa peligro ang kanilang pamilya. Hindi nagtagal, tumawag si Benny kay John upang ipaalam na natuntunan niya ang plastic surgeon na nasa Mexico. Matapos makita ang doktor, napatunayan ni John na ang larawan ni Rogue na dala niya ay tunay ngang siya. Samantala, sinimulan na ni Rogue at ng mga tauhan ng Yakuza ang kanilang plano na patayin ang pamilya ni Lee Chang. Unti-unti nilang napatay ang lahat ng mga gwardya ng pamilya. Pinatay rin ni Rogue si Wooty at si Lee Chang, at iniwan na lamang ang asawa at mga anak nito. Pag-alis ni Rogue sa bahay ni Lee Chang, nagplano ang iba pang miyembro ng Yakuza na pumasok upang tiyakin na napatay niya nga ang pamilya. Ngunit bago sila makapasok, pinatay silang lahat ni Rogue. Kasunod nito, inutusan niya ang asawa at mga anak ni Lee Chang na magtago sa gubat. Hindi alam ni Rogue, may isang miyembro ng FBI na nakapagdokumento ng lahat ng kanyang ginawa noong gabing iyon. Nang makita ni John ang mga litrato mula sa kanyang kasamahan, nalaman niya sa wakas na si Rogue ang nasa likod ng alitan sa pagitan ng Yakuza at Triad Gang. Nang gabing iyon, pumunta si John at ang kanyang mga kasamahan sa punong tanggapan ng Yakuza at ibinigay kay Shiro ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil ni Rogue. Kinabukasan, pumunta si Rogue kay Shiro upang isauli ang 2 gintong estatwa ng kabayo sa kanya. Sa puntong ito, hindi pa rin alam ni Rogue na nalaman na ni Shiro ang kanyang pagtataksil. Ipinakita ni Shiro ang mga ebidensya ng pagtataksil ni Rogue at kaagad na iniutos sa kanyang mga tauhan na bitayin siya sa isang lugar. Alam ni Shiro ang tuso at mapanlinlang na kalikasan ni Rogue, kaya sigurado siyang ang dalang estatwa ng kabayo ni Rogue ay peke. Subalit dahil sa talino at kasanayan ni Rogue, nagawa niyang makatakas mula sa mga tauhan ni Shiro at binaliktad ang sitwasyon laban sa kanila. Napaghandaan na niya ang lahat, at may nakalagay na bomba sa likod ng peking estatwa ng kabayo na sumabog at winasak ang buong base ni Shiro. Si Shiro, na nag-iisang nakaligtas, ay hinamon si Rogue sa isang laban gamit ang katana. Ang labanan nila ay naging matindi at kapana-panabik hanggang sa tuluyang mapalugmok ni Rogue si Shiro. Sa gitna ng labanan, isiniwalat ni Rogue na siya ay hindi si Rogue kundi si Tom, na napatay na ang tunay na Rogue. Ikinwento ni Tom na sinadyang ipasailalim ang kanyang sarili sa operasyong pampaganda upang gawing mukha niya ang kay Rogue. Ginawa niya ito upang makapaghiganti kay Shiro, na nagutos kay Rogue na patayin ang kanyang pamilya. Lumalabas na si Tom ang naglipat ng kanyang singsing sa kasal sa kamay ni Rogue at sinunog ang kanyang bahay upang palabasing si Tom ang namatay at hindi si Rogue. Pagkatapos, isinailalim ni Tom ang kanyang mukha at boses sa operasyon gamit ang pasaporte at pera na nasa kotse ni Rogue. Nang marinig ni Shiro ang kumpisal na ito, labis siyang nagulat. Sa mga huling sandali bago siya namatay, sinabi ni Shiro na ang taong nagbigay sa kanya ng address ng pamilya ni Tom ay si John, ang matalik na kaibigan ni Tom. Nang marinig ito, labis na nagalit si Tom dahil inakala niyang pinagtaksilan siya ni John, at inisip na si John ang may kagagawan ng pagkamatay ng kanyang buong pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ang asawa ni John ng isang package na naglalaman ng gintong estatwang kabayo na pagmamayari ni Lee Chang, na ipinadala ni Tom. Sunod,
Nagpadala si Tom ng package kay Kira, ang anak ni Shiro, na may mensaheng magsimula ng panibagong buhay. Ngunit nang buksan ni Kira ang package, laking gulat niya nang makita na ang laman nito ay ang ulo mismo ng kanyang ama. Pagkatapos nito, tinawagan ni Tom si John at hiniling na magkita sila sa isang pantalan. Si John, na nauna nang dumating sa pantalan, agad na nakipagsagupaan kay Tom, na inakala niyang si Rogue. Ang labanang ito sa pagitan ni Tom at John ay napaka-epiko. Habang naglalaban, inihayag ni Tom na siya ang tunay na Tom at hindi si Rogue. Tinanong niya si John kung bakit siya pinagtaksilan at naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang buong pamilya. Inamin ni John na ibinigay niya ang address ng bahay ni Tom kay Shiro dahil sinabi nito na nais lamang ni Rogue na talunin si Tom. Hindi niya alam na papatayin pala ni Rogue ang pamilya ni Tom. Labis ang pagsisisi ni John at humingi siya ng tawad kay Tom. Gayunpaman, dahil sa matinding galit ni Tom dahil sa pagkamatay ng kanyang pamilya, binaril niya si John mula sa likuran. Nagtapos ang pelikula sa eksenang iniwan ni Tom ang Amerika upang magsimula ng bagong buhay.